Ayan, ngayon, isa sa mga talakay natin yung Iglesia ni Cristo na tungkol din sa root word ng Iglesia ni Manalo. Kaya pala Iglesia ni Manalo, tinatawag noon, kasi mayroon na isang bagas na inilabas na nagrehistro nga pala sa SEC, ang SEC Exchange and Commission, parang, basta SEC, inirehistro sa SEC, ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. No? Kaya doon nagkaroon ng konklusyon ng iba na tawagin na Iglesia ni Manalo ang nagtayo. Yan. Itong katawagang Iglesia ni Manalo ay pang-aasar o eto ba'y katotohanan. Pero, ang narehistro umano sa Securities and Exchange Commission ay Iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ni Manalo. Bakit tinatawag ng iba na Iglesia ni Manalo? At yun po bang mga pulo ng dagat na tinatalakay niya dito at malayong silangan ay tumutukoy ba sa Pilipinas? Tatalakayin natin ito mga kapatid at para mabigyan ng linaw dahil ang Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, alam niyo naman na name game sila. Ginagamit nila ang Biblia, Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, at yun ang kanilang ginagamit para patunayan na sila'y sa Diyos daw. Tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga taga-subaybay, katoliko man o hindi katoliko, sa mga kaanib sa iba't ibang sikta? Di po natin layunin talaga na saktan ang damdamin sa mga inosenteng membro ng iba't ibang mga sikta na tatag lamang ng tao. Sino ba ang di gustong maligtas? Di po ba? Pero dahil isang bisis lang tayo dadaan sa mundong ito, dapat sisiguruhin natin yung inaniba natin kung iyon po ba ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Sapat na ba? Basta nakapangalan lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo is kay Kristo na? Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang matagal nang nagbabala para sa atin? San Mateo 24:24 na sa kanyang pangalan, ang daming mga nagsilatawang bulaang mga ngaral at marami ang madaya nila. Delikado yan. Kung isa tayo sa madaya dahil lang sa maling akala. Inanyayahan natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat? Dito, atin na namang tatalakayin yung kaugnay. Mahina daw ang sounds. Ito, kumusta na? Maraming salamat po, Leonor Glani. Acknowledge muna natin ang ating mga suking taga-subaybay ngayon. No? Welcome. Okay. Kumusta signal ko ngayon? Okay. Magandang gabi, sabi ni kapatid na Analisa Oso. Kumusta na ako ng signal? Si Juanito Alunan. Si Renalda Tabwasan. Hello po. Ayos na. Maraming salamat po, kapatid na Leonor Gliani. Jose Noel Pora. Isang kasinungalingan ni Manalo, tapos sabi pa, nakausap kong tao sa BGC, INC daw ang pinakamarami
natawa lang ako. Si kapatid na Evelyn Mahinay Marquita, okay na po. Pedro Daguhoy, ilo, kumusta? Si G. Bones, sa Qatar. Si Dominadora Ogatia, no? Okay na po sounds. Si Jovencio Kabatingan, si kapatid na Lolita Ganda Cortez, at sa ating mga kapatid niya sa pananampalataya at katuweran, si Lolita Alalis, Sampaguita Ganda, si Losita Alanis, si Nonita Nasya, si Sabturani. Paano mo masisiguro pag hindi ka susunod ni Allah? Napakinggan mo ba yung debate namin ni Ustad Baser Sakaging? Di po ba sabi ni Sakaging na si Allah ay Diyos ng mga pagano? Unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 20, ang sinasamba, dahil unang sumasamba bago pa nagtatag si Muhammad ng kaniyang relihiyon na Islam, ang mga pagano, kahit yan, yung Mika, Diyos-Diyosan yan ng mga pagano. Ang dami mga Diyos-Diyosan yan. Bago nag-take over si Muhammad, Sabturani. So, ang mga pagano sumasamba kay Allah. Di ba? At may aklat na yung Allah, Al at La. So, yung Al, God. Yung La, pangalan yan ng Diyos-Diyosan ng nabuwan. At dahil ang mga pagano ay sumasamba kay Allah, anong mabasa natin sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 20? Ang sinasamba ng mga pagano ay demonyo at hindi Diyos. Yun ang sabi sa Biblia. Kaya dapat din susuriin natin ang grupong inaniba natin, lalo na ang sekta na inaniba natin. Okay? So, ngayon, ating tatalakayin itong bakit tinawag na iglesia ni Manalo daw. Ang iglesia ni Kristong inarehistro ni Felix Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Si Evelyn Mahinay Marquita watching from Davao. So, bakit nga ba? Munting Kaalaman Channel, pakinggan natin at ating lilinawin din ang kanyang pahayag. Kaya iba naman tungkol sa biblical, mas marami sa Biblia. At meron din naman tayo sa mga history ng mga story na tungkol sa mga personalidad dito sa mundo na makakaiba bagay na ginagawa nila, mga kakaibang lugar, may tayo dyan. Ngayon, isa sa mga talakay natin yung Iglesia ni Cristo na tungkol din sa root word ng Iglesia ni Manalo. Kaya pala Iglesia ni Manalo, So, kaya pala Iglesia ni Manalo. Bakit? Noon, kasi mayroon din isang bagasin na inilabas na nagrehistro nga pala sa SEC, ang SEC Exchange and Commission, parang Securities and Exchange Commission, SEC. May magasin sa Iglesia ni Cristo mismo na magasin. Ito po. Malinaw po, mabasa natin sa magasing ito kung sino ang nagrehistro sa Iglesia ni Cristo, no? At sino ang founder ng Iglesia ni Cristo? Marami pong mga pasugo magasin nandito tayo. At kahit na sa original na registration, eto makita natin sa original na registration, napansin niyo? Ang original registration, mga kapatid, ito'y salin na English na, pero ang original registration ay Spanish na pagkasulat. Artículos de Incorporación para por 4 ang nakasulat, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. So, dito sa English na bahagi,
sa Securities and Exchange Commission na rehistro sa siktang tatag ni Felix Manalo. Ito po, translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties, of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant. About Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. Napansin niyo ang Iglesia ni Cristo dito, makita niyo ito. Iglesia ni Cristo, letter K pa. Di pa letter C, di ba? At ito ang nakasulat. That said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and the head of the society named Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Yon ang English translation, mga kapatid, sa pagrehistro ni Felix Manalo, Quilos Fundadores de esta Asociación Son Felix Manalo. So, may lagda din si Atanasio Morte na sekretary niya nang iparehistro ang kaniyang siktang itinatag. Basta SEC, inirehistro sa SEC. SEC, basta SEC. Ang SEC, Securities and Exchange Commission. Ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. No? Kaya doon nagkaroon ng konklusyon ng iba na tawagin na Iglesia ni Manalo ang naitayo. Pero kung biblika kasi ang Iglesia ni Cristo is religion. So kapag religion ka, hindi naman pwedeng pag-usapan dito ang encyclopedia. So sa Iglesia ni Cristo pala umano, pag religion ka, di pwedeng pag-usapan ang encyclopedia. Di ba niya alam na iyon kadalasan ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo? Halimbawa, ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Bobby? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. di po ba, gumagamit sila ng encyclopedia, gumagamit sila ng history? Pagkatapos sinabing, di daw magiging batayan yung mga encyclopedia. Bakit? Eto. Pinag-uusapan dito siyempre ang Biblia. Ngayon, pag pinag-usapan ang Biblia, diyan napapasok ang pananampalataya. So, pinag-uusapan ang Biblia, pero alam nyo naman na nauna nang sinabi sa mga ministro ni Felix Manalo na sila mismo walang sariling Biblia, di ba? So, pinag-usapan ang Biblia, pero wala silang sariling Biblia. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon yung mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Natural naman, no? Imagine, wala silang sariling salin. Pagkatapos sila ang gumagamit, sila nagpanliwanag sa hindi naman kanilang salin. Sino bang maniniwala diyan na makabasa lang ng Iglesia ni Cristo pagkatapos aangkinin na sila, kahit lang hindi lang Iglesia ni Cristo, kundi sa Biblia, kundi kahit na mga aklat Katoliko, aangkinin na sila ang tumutukoy doon. Tinutukoy. Okay, tuloy natin. So ngayon, napatunayan na mula sa araw na ito na hindi pala Iglesia ni Manalo. Di daw umano Iglesia ni Manalo. Bakit di daw umano Iglesia ni Manalo? Mali pala yun. Iglesia pala ni Cristo. Kasi pag tinawag... Yun ang name game kasi ng INC. Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong, kahit pa Iglesia ni Cristo, ang dala nila, sino ang founder? Malinaw sa secret registration. Sino ang founder? Sign, Felix Manalo. Ano ang mabasa sa secret registration? The said applicant appears before this office and respectfully declares
that said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo, and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Yun ang mabasa natin. May lagda yan ni Felix Manalo mismo, mga kapatid. So napakalinaw, yung inaamin mismo ng SEC registration nila, Official Securities and Exchange Commission record, na ang Iglesia ni Cristo 1914 itinatag ni Felix Manalo, at hindi ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtatag sa naturang iglesia, kahit Iglesia ni Cristo ang pangalan. So, naitatag sa Punta Santa Ana, Manila noong July 27, 1914. Matagal na pong patay ang mga apostol, lalo na yung pinakahuling apostol na si San Juan, di po ba? Napakatagal na. Pero, alam niyo ba, kahit mismo sa kanilang Pasugo Magazine, hindi maaari, mga kapatid, na magiging marami ang iglesia dahil isa lang ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Nasa Pasugo Magazine ng INC na ang may akda ay si Lloyd I. Castro, sa Pasugo Marso 2018, page 27, Christ established only one church. Say, isa lamang ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus. So ang tanong, kung isa lamang ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, anong patutuo nila sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa taong 1914? Ano ang patutuo nila? Napakalinaw sa Pasugo Magazine nila, mga kapatid, kung sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Asa natin mabasa? Okay, ito. Basahin natin sa Pasugo Magazine nila. Sigurado kung may kopya sila nito. Ito. Pasugo Magazine, May 1997, page 11. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Yan. Napakalinaw. Naalala nyo yung debate namin ni Parma noon. Sabi niya, di pwedeng gamitin niya si Felix Manalo dahil wala sa aming paksa dito na Felix Manalo. Kaya tinanong ko siya sa cross-examination. Sabi mo, di pwedeng gamitin si Felix Manalo dahil si Felix Manalo wala sa paksa. Ito po bang Iglesia ni Cristo na pinatunayan mo sa paksa? Ito po ba ang Iglesia ni Cristo na erehestro ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila? Ito o hindi? Matagal niya yung sinagot. No? So, isa lamang ang Iglesia na dapat sa ating Panginoong Hesus. So, etuloy muna natin. Siya. Ano pala Iglesia ni Manalo para lumalabas sa mga sa mga teorya ko at sa mga psychological reaction sa aking opinion, para daw bata na pag tinawag na Iglesia ni Manalo, para umanong bata sa psychological opinion. Na parang halimbawa, nakaano ka ng isang candy, ipinapangalan mo yung bagay dun sa taong kumakain ng candy. Parang Hindi. Ang tao, kumakain lang siya sa candy. Di ba? Dapat, ang nakapangalan ang naturang kinde, dapat sa gumawa mismo ng kinde, di po ba? Yun ang dapat. Hindi pwede na dahil kumain siya ng kinde, doon sa kanya ipangalan ang kinde dahil siya kumakain. Hindi. Ang gumagawa ng kinde, sapat na yung gumagawa sa kanyang pangalan. Ipangalan ang kinde. Siya ang gumawa. Hindi yung kumain.
Kaya nga, kung tingnan natin ang Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo, 1952, page 4. Kung ang babalingan ng pag-uusap ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag. At sa kanya rin nanggaling ang mga aral at turo na ipinatupad. O ano daw? Kung ang babalingan umano sa pag-uusap ay ang nagtatag, dapat siya ang may-ari sa kaniyang itinatag. Ay sino po ba ang nagtatag sa iglesia ni Cristo? Ha? Di po ba nabasa natin ang pangalang Felix Manalo ang nagtatag? Kaya, dahil si Felix Manalo ang nagtatag, ito po ba, mabasa ba sa Pasugo Magazine niya? Mabasa ba sa Pasugo Magazine ng INC na tinatawag na sa kaniyang iglesia talaga? Ito Pasugo Magazine ng INC. Ito, malinaw dito, January, February, page, 1985, page 23. Ito ang ating mabasa mga kapatid. What Felix Manalo and his iglesia have done demonstrate all over again that Christianity. Nandito. Ano daw? Di po ba ang sinabi, his iglesia. Kaniyang iglesia. Hindi lang yan. Ito pa. Ito pa ba na Pasugo Magazine? Ito, makita nyo. May bagis sa Pasugo Magazine. Agosto, mga kapatid. Anong mabasa natin dito? Ito ang mabasa natin sa naturang Pasugo Magazine. Pakita ko sa inyo, ha? Ito. So, nakita nyo ba? Ito. Manalo believes that his church has duty not only to secure a better life for his flock, but also to heed the popular. Napansin nyo ba ang nakasulat? Manalo believes that his church, ang kaniyang simbahan, ang kaniyang iglesia, has a duty not only to secure a better life for his flock, sa kaniyang kawan. So, diyan nanggaling ang tinatawag na Iglesia ni Cristo dahil si Felix Manalo ang nagtatag sa iglesia na pinangalanan lang niyang Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Di ba? Hindi pa mali pa lang sabihin na Iglesia ni Manalo dahil walang root, walang root na pinagsimulan. No? Doon nagsimula sa conclusion lang. Di sa konklusyon lang. Nakita talaga natin kahit sa kanilang Pasugo Magazine. Nakasulat talaga sa kanilang Pasugo Magazine. May kopya din ako na sila'y tinatawag din sa Pasugo Magazine, Iglesia ni Manalo. Eto, balikan natin. Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag. At sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatupad. So, malinaw yan mga kapatid. Kung sino ang nagtatag, dapat siya ang may-ari sa kaniyang itinatag. Sino ang nagtatag? Ibalikan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Sino ang nagtatag daw sa Tagalog version na? English ganina ginagamit natin. Pasugo Magazine, published May 1997, page 11. Kailan na ipalathala sa pamalaan o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Noong Hulyo 7, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. I see? Tuloy natin. Sa sariling kalooban,
na kung bakit Iglesia ni Manalo. Pero ang totoo pala, ayon sa pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo at batay sa aking pagsusuri, na ang kanilang sinasampalatayanan, kaya Iglesia ni Cristo kasi yun ang sinampalatayanan na natupad sa hula ng Biblia sa ating panahon sa mga wakas ng lupa, ang kanilang simbahan na naitatag noong July 27, 1914. Nakaaalinsabay ng hula ng Biblia na magkakaroon ng digmaan. Ito nga ang ating tatalakayin ulit. Sige, tatalakayin natin din ito mga kapatid. Yun po bang mabasang wakas ng mga lupa? Yun po bang mabasang tinatawag na yung ginagamit nila ay tumutukoy ba yun? Yung mga pulo ng dagat. Yun, ang kadalasan ang ginagamit nila. Mga pulo ng dagat. Mga wakas ng lupa. So, yun po ba malayong lupain? Yun po ba ay tumutukoy sa Pilipinas? Kaya lilinawin natin yan mga kapatid. Yung wakas na lupa, yung malayong silangan, yung lupain, yun talaga ang ginagamit nila. At hindi lang yan, ang game, yung name game din ng INC. Pero, ba't ayaw nila ng history? Dahil mabuking kasi sila. Halimbawa sa akda ni Gregorio Zaidi at Sonia Zaidi sa pahina 163. Ito kasi ang mabasa natin. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginagamit ang pangalan ni Cristo, ngunit hindi naniniwala na si Cristo ay Diyos. Tama naman, hindi talaga sila naniniwala na si Cristo ay Diyos. Para sa kanila, si Cristo ay tao, at hindi Diyos. Pero sa atin mga kapatid, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, ngayon, tuloy natin. No, na mas malalim kaysa sa nauna. No, doon pala sa Iglesia ni Manalo pala, doon lang pala sa root word yun na conclusion. Root word na conclusion. Natural, ang root word na conclusion dahil si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. At binanggit naman sa Pasugo Magazine, mismo ng Iglesia ni Cristo, Hulyo 1952, page 4, na kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat siya ang may-ari ng itinatag. At sa kanya nanggaling ang mga aral at turo na ipinatupad. So, sino nagtatag? Si Felix Manalo. Artikulos de Incorporación para Pol 4, malinaw yan. Quilos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. Okay. So, tuloy tayo. Kumbaga, palagay or pang-asar or pang isang, dati alam kung parang masasabi na parang isang salita ng bata. Pang-asar lang daw ang Iglesia ni Manalo, parang isang salitang bata. O isang salita na walang matibay na batayan, kundi konklusyon o palagay dun sa bagay na nairehistro nga nung panahon sa sect. Kasi nung araw naman, wala namang labagay na lahat na irehistro mong religion, inirehistro mo sa sect. Hindi naman pwede magrehistro na si Kristo No, natural. Kaya nga, ang simbahang Katoliko, hindi narehistro na may founder na nagtatag. Bakit? Nasa aklat yan na ang pamagat Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 567. Anong sabi? The Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Ano daw? Ang simbahang Katoliko, it has been recognized as juridical person since time immemorial. Pero yung mga siktang tatag lamang ng tao, dapat irehistro talaga yan. At makasulat talaga yon. Ang founder, ang pangalan,
fue los fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization are, isa lang si Felix Manalo. Tuloy natin. Kita nyo? Kung magpapatuloy ka ng aral, halimbawa, may isang religion, pinagpatuloy mo yung aral na nasa Biblia, sinampalatayan mo, i-re-register mo pa rin sa sect yan eh. Diba? Kahit anong religion, i-re-register mo sa sect. Kahit ano ang religion, natural. Nasa kay Mr. Eliseo Soriano. At alam nyo ba, may pasugong, lumang-lumang pasugo ang Iglesia ni Cristo. At napagagandang gamitin sa public debate ito. Bakit? Sabi ng author ng may akda ng pasugo, anong sabi niya? Paghandaan ninyo pag may debate ha. Ang sabi ng pasugo, author, ano ang katibayan na ang isang iglesia ay hindi kay Kristo? Anong sabi? Anong katibayan na ang iglesia ay hindi kay Kristo? Ano ang sagot? Dahil ito'y nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. At tuloy nila, kay Eliseo Soriano ba'y narehistro sa Securities and Exchange Commission? Narehistro ang kay Eliseo Soriano sa Securities and Exchange Commission. No ngayon, kung yun ang argumento nila na ang katibayan na hindi kay Kristo ang iglesia dahil ito'y narehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang tanong, ang INC ba, hindi ba narehistro sa Securities and Exchange Commission? Ayan, ang problema. Galing mismo sa kanilang pasugo yan. Ang pasugo nila, abay, delikadong magiging pasubo, no? Okay, tuloy natin. Yan, sino magre-rehistro? Siyempre yung tao. Alam nga naman isulat mo sa rin nag-rehistro, ang Diyos at si Kristo. Hindi po pwede ho yun. Di ho ba? Ngayon, ano ibig sabihin natin? Kaya pala nung panahon na aking suri, ang Iglesia ni Cristo na i-rehistro noong July 27, 1914, kasi ganito yayon. Meron eto sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, katunayan na ako'y dumadalo sa pagsamba, ang talakayang kagahapon, yung daughter of Zion, anak na babae ng Sion, di ba? Nireview ko ang history at ang Biblia. Nakita ko ang anak na babae. Ang Sion kasi tiyatawag na maraming talata sa Biblia, nasa Hebrew lahat, sa Awit, sa Isaiah, na may binabanggit na bundok ng Sion, bundok ng Zion, no? Sion, bundok ng Sion. Ano ba 'yon? Ang Jerusalem kasi nasa ibabaw yan ng 4 na bundok at isa nga doon Sion. Kaya malinaw na tinutukoy ng Biblia ang bundok ng Sion ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem noon. Ngayon, may hula sa Biblia na bagong Jerusalem. No? At basta hula, ang galing mang-angkin ni Felix Manalo ng hula, di ba ba? Inaangkin niya, kahit na yung kay zero, sa susunod, tatalakayin natin yan, mga kapatid. May sinasabi sa Biblia ganito, babasahin natin na para malinaw. No? Isaiah 62:11 hanggang 12. Yan. Inaangkin naman yan ng INC. No? Yung nakasulat sa Isaiah, ano daw? No, basahin natin ha. Dadaan-dahanin ko para malinawan natin yung may connection dito yung talakay ng Iglesia ni Manalo at sa doon sa Iglesia ni Cristo. May connection daw diyan, galing mismo sa kanyang bibig, di ba? May connection ang Iglesia ni Manalo at Iglesia ni Cristo. Galing na sa kanyang bibig mismo yan. Na sa Isaiah, may connection ang Iglesia ni Manalo at Iglesia ni Cristo. Alin ba ang tama doon? No, malilinawan natin ngayon yan. Hindi po ako tagapagpaliwanag ng Iglesia ni Cristo ha. Mga ministro ang nagpaliwanag na sa Iglesia ni Cristo, pero sino po ba ang unang Iglesia ni Cristo kung ayon sa mga ministro?
Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. So, galing mismo yan sa kanilang bibig, mga kapatid. Pero pilit nila na sinasabi, boy, natalikod ang unang Iglesia ni Cristo. Ay, ituloy muna natin. Ako'y nagmamasid lang po. At sabi ko sa inyo, medyo matagal-tagal na akong nadudotrinahan at ako'y sinusubok sa kanila. Pero, bagaman kaya malakas ang aking impormasyon dahil sanay tayo sa pag-vlog sa history, ecological, mga Egyptian history, at biblical, halos makabisado ko. O kung kabisado ang history, edi kabisado mo yung Gloriar Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed with outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Roman Catholic. See? Kung kabisado na niya ang history, edi kabisado mo ang world history by Gregorio Saide, Philippine edition, page 123, na the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ngayon, tuloy natin. Gusto kasi ng INC na letra por letra mabasa. Dapat yung sinasabi mo mabasa dahil sola escritura sila. Pero napansin nyo ba, sinabi ng ministro at ni Sineta na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Galing yan sa kanilang bibig. Ang tanong, kung gusto nila letra por letra, sige nga, anong version ng Biblia mabasa na ang Iglesia ni Cristo sa pasimula ay siyang Iglesia Katolika? Balikan natin si Sinita at Sandoval sa kanilang pahayag ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. See? Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Ngayon, gusto sila ng letra por letra, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika? Una, may mabasa. Maliban sa Confraternity Version, ito. Di nyo ba alam na ito'y King James Version 1611? At saan mabasa ang Iglesia Katolika? Sa ibang video, tinatalakay na natin yan. Di lang yan. Itong paraphrase Bible na ito. John chapter 10 verse 16. Di lang yan. Ito pa. Hindi to mga Katoliko nasalin. Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Anong mabasa natin sa gusto sila letra por letra. Di nila alam na meron pala. Ito mabasa natin sa John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I has called and gathered to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Hindi to Katoliko.
Alam niyo yan, pwede niyong makita yan sa online. At hindi lang yan, ito pa. No. Anong mabasa sa John chapter 10 verse 16 sa salin na ito. Paraphrase din. Ito ang mabasa natin. Pansinin ninyo. Ye, my chosen people of the Jews, are now my known and noted flock. But I have other sheep also beside you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own. Thereof shall be united into one body of the church with you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their only head. See? Akala nila, walang mabasa. Hindi pa yan Catholic na salin. Hindi pa yan Catholic na salin. Ang palusot ng mga INC dito, boy, kung meron pala yan, bakit hindi ginamit ninyo sa mga debate? Bakit? Kung di ginamit sa debate, di ba yun nag-excess? Nga, yun sana ang gamit yung debate na naka-schedule kay Father Nelo. Di lang naabutan si Father Nelo, no? Na-disgrasya siya, nakahanda na ang mga referensya. Lalo na yung Pasugo Magazine nila na nagsabi na ang Katoliko ay naitatag sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, at iba't ibang founder din ang tinutukoy. Nako, magkaproblema sila. Kung nahirapan si Parba, nahirapan si Parba sa debate nila ni Father Darwin, lalo na sana. Dahil sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, yan. Iba't ibang founders, iba't ibang taon, iba't ibang lugar ang tinutukoy nila kung kailan natatag ang simbahang Katoliko. So, yan Okay. Dito lang muna tayo. No, dito lang muna tayo dahil may lakad pa ako, may meeting kami. Mahaba ito na talakayan. Meron pang Isaias 11:11-12 na binanggit niya. Sa susunod tatalakayan natin yan. Yung malayong silangan, yung tinatawag na maliban sa malayong silangan, yung tinatawag na mga ano yung sabi nila na inaangkin din ni Felix Manalo. So mga pulo ng dagat, yon. Atin yang tatalakayin siguro mamaya, mga kapatid, tatalakayin natin yan. So dito lang muna tayo at huwag naman kayong magalit. Ang daming mga nagmi-message galit na galit. Tatalakayin lang natin, no? Tatalakayin lang natin ang nauna ninyong mga mudo sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, no? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ituloy natin ito, mga kapatid. Yung mga pulo ng dagat, ano pa yon? So, tuloy natin ito, ha? Sige. Maraming salamat po. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.